Teaching isn't just about transferring knowledge, it's about shaping lives. Every lesson is more than information, it's formation. That's how Proverbs 22:6 reminds us, that says, "Train up a child in the way he should go." Jesus was called teacher. His classroom was everywhere. By the sea, on the mountain, in homes. What sets him apart? Patience, compassion, and truth. Teachers today step into that same sacred role. So how can they guide the confused, encourage the discouraged, or plant seeds of faith in this world today? What would change if every teacher saw their work not only as a job, but as a calling from God? Classrooms become sanctuaries, places where hearts and minds are shaped for eternity. That's On Our Table, when teaching becomes a ministry. Only here on Good Morning Pastor. Good morning mga kapaglaom. And this morning, diligin ako malimtan ni tungod kay mauni tigsundo nako sa airport pag muadto kong Manila mga kapaglaom. And makasama natin, Tagalog tayo ngayon, makasama natin ang presidente ng Hope Channel Philippines, walang iba, Pastor Sherman Bong Pidakan. Magandang umaga po, Pastor. Good morning. Happy Sabbath po, Everyone. Happy Sabbath. Kami po ay mapapalaban. Mapapalaban Yes. tayo ngayong Sabado na to. Kaya niyan. Mga kapaglaom. Yeah. Mga kapag-asa. Ang hirap ng kapag-asa, Pastor. Ang pag-asa ngayon ay ano? Pag-asa, yun sa Bagyo. Nag-monitor ng Bagyo. Pero kidding aside, and even if we are happy right now, we're feeling happy, but we also would like to join in the yung kasubanan, kalungkutan ng ating mga kababayan dyan sa Cebu. Yes. Kasi 'di ba, the quake Lindol. really has affected Lindol. people, hundreds of people. Right now, nakikita ko may mga families na natutulog na nakabalot sa isang plastic. Correct. Para lang hindi mabasa ng ulan. Yung church. We keep on praying, and I know our ADRA is also helping. The ADRA is the right arm when it comes to humanitarian services ng Seventh-day Adventist Church. Yes. Pastor, how are you? Ito, okay naman. Yung last week, meron din dalawang bagyo. Yung north at saka yung dun sa may Masbate and Romblon. So, nabaha din sila. And after that, yung earthquake naman. So, medyo sunod-sunod, no? Sunod-sunod so, yun. panalangin natin yung mga friends natin. Sabi nga nila, nature will tell. Yes. Nature will discover. Yeah, oo. Yung mga flood control projects na yan. Yung sa Luzon, Pastor, napiktuhan yung sa baha. Ngayon, yung bagyo. Lagi naman bumabaha na ngayon doon. Dito nga, bumaba, kahit ulan lang eh. Pastor, let's talk about now, because we're talking about the culmination of the World Teachers Day celebration. Yeah, and our topic today is in line with the teachers, no? It's shaping lives beyond the classroom. And our text for today is found in Proverbs 22:6. This is very common. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pastor, how does this verse reflect the sacred responsibility of a parent, of a teacher, to the children? Well, we're talking about training, no? Ang unang trainers actually, yung parents. Sinasabi naman natin, yung mga teachers, they are the second parents. So, when you train, actually, nag-start to sa mga bata pa eh. So, from 0 to 5 ay mga mothers and fathers ang nagtuturo. Then, from 7 hanggang 2, diretso hanggang 12. Actually, yan yung formative years. So, you need to train up a child doon sa tamang dapat nila. Hindi lang basta i-train. Dapat doon sa tama nilang lalakaran. Now, as early as grade 1 or kinder, kapag naturuan natin sila nung tamang pag-aaral, for example, tamang pagbabasa, tamang paggawa, and especially sa community, pag lumaki sila, naka-instill na yun doon sa mind
Correct, So, yeah. train up a child. Hindi sinabi doon, train up an An adult. adult. Or train up a teenager. Train up a child. Now, the teacher also has a responsibility to know what they will use as training. So, yung teacher, kaya nga sila ang nag-aaral ay para yung mga natutunan nila, not only that, mentally, physically, spiritually especially, ay kailangan ay ma-instill nila dun sa mga bata. All right, yeah. Kasi di ba, Wing, we were taught in 1-year-old, 2 years old, we were taught on how to be happy. We were Yes. taught on how to forgive. Yeah. Di ba? We are taught also on how to borrow things. Kasi mga bata, mga toys nila, pag inaagaw ng iba or hinihiram ng iba, nagagalit ng mga kids, di ba? So tinuturuan natin sila na, okay, you allow because sometimes you need to let other people borrow your things, magpasalamat din. So those things are very simple. These are very little things, but they, kumbaga sinasabi nga, formative years. Kasi doon nahuhubog kung ano ang magiging habit, kung anong magiging ikaw in the future. May kasabihan dyan, yung sabi nila, yung sabi ni Pastor kanina, yung pangalawang ama o ina yung teacher. Pag malita yung teacher, sabi niya, gaya ka ng teacher mo. Pastor, di ba? Pastor, yung sa Bible, si Jesus, palaging tinatawag na guro. Sa moderno natin ngayon, paano natin magawa yung mga guro? Ano ang kailangan ng mga guro natin para kanyang halimbawa na mapagtiyaga o gawa o katotohanan? Well, ang teacher kasi, kailangan meron din silang pinagkukunan. Yun yung sinasabi natin, pinagkukunan. Now, actually, Jesus Christ has one secret. Meron siyang secret na nakalagay dun sa Mark. Early in the morning, while everyone is still sleeping, he goes to a solitary place and there he prayed. Now, one of that, yun yung ginagawa ng ating Panginoon, na nananalangin siya every morning. No? Nagbibigay siya ng time. Now, maybe this is also one thing that the teacher can do, na they will pray early in the morning, although maraming trabaho talaga yung teacher, no? Na hanggang alas 11, hanggang Lesson alas 12. plans, activity sheets, and all Pero of those. if we put God first, nilagay natin ang ating Panginoon, yung mga maituturo natin sa mga bata on the rest of the day, hindi lang basta galing sa atin, galing sa Panginoon. Yeah, I agree to that, Wing, no? Because you cannot give what you don't have. Yeah. So if you don't have that source, paano magiging, kumaga overflowing yung knowledge and wisdom mo kung wala kang pinanggagalingan? Pastor, when we talk about sa Bible, no, ang dami kasi mga encouragement. Ang daming mga, kumbaga, inspirational, na motivational na mga quotes na makikita natin, lalo na ngayon. But there are really times na madidrain din tayo. At saka, you will be facing students who are also, lack of compassion, lack of love sa kanilang mga tahanan. Paano mo ngayon i-separate yung self mo dun sa magiging responsibility mo sa mga students? Well, actually, medyo mahirap yung ganyang parang tatanggalin mo yung sarili mo doon sa situation. Parang trabaho lang, no? Pero kasi, as Christian, may mga pressures outside. Yes. For example, may teacher na katrabaho mo na hindi maganda magsalita. So, does that mean you will base your reaction doon sa sinasabi ng teacher? Now, since you are a Christian, syempre, papanatili mo yung relationship mo sa Panginoon. Ano man yung sabihin nila, your reaction will still be a Christian. So, ganun din sa mga estudyante. May mga time na iinit ng ulo mo dahil dun sa estudyante. Pero, kailangan mong matandaan na you are first Christian. Yeah. I mean, you are a disciple of Christ. Before being a teacher. Being a teacher. So, ano man yung sabihin nila, your reaction should always be, I am a Christian.
I am a son of God, and I am a disciple of Christ. Actually, Wing, ang dali kasi niyang ano, Pastor, in reality, I'm speaking, yeah. I'm speaking as a teacher. One time, I met my student when I was on my first year. Tsaka kung first year kasi na teacher, very idealistic ka, ang dami mong dinadala from your learnings for years na, ang dami mong idealism ba? Pagdating ko sa classroom, grabe, hanggang 8 p.m. ako ng gabi, nagtuturo ako ng reading. So, here comes my student now, at a police officer, nagkita kami sa Ketkay. Sabi niya, Ma'am, what I remember about you, yung hindi na ako nakapag-dinner kasi nagbabasa tayo. And I was not proud of it. You know, I wasn't proud of it. But then, there are really times na kailangan talaga ma-learn by experience. No? And I agree with you, Pastor, na kailangan i-separate natin yung mga baggages natin. Pero okay yun kang Pastor, agree ako yun. Kasi sa atin, sa school natin, lalo na sa academy natin, how about yun sa mga public school, yung mga teachers natin, para makita si Jesus sa sarili natin, yung palagi na lang, yung sabihan na palagi na lang galit si ma'am. Pastor, palagi na lang galit si ma'am. Yung mga estudyante natatakot na. There are factors on that, no? Because teachers are also mothers, especially kung mga babae. They're mothers. I-consider na yan kasi may buwan na darating. Hindi rin naman. I mean, teachers are also mothers. When you imagine a mother na may dalawa lang siyang anak, 'di ba? Ang iingay na nga sa loob ng bahay. Mga 30 plus na estudyante. Yeah, imagine mo yung public school teacher, 65 of them in a one building or one classroom. Actually, pwedeng sabihin ng mga teacher, it's easier said than done. Yes. Pwede kong, para sabihin sila sa, Pastor, akala mo, madali lang yan, pero mahirap yan. Pero what I'm saying is that, hindi naman sa sarili mo manggagaling yon actually. The power always comes from Christ, from God. So, you need to ask always for the patience, for the love, for the compassion. Hindi mo galing dito sa sarili. It always comes from God. So, you need to ask. Yeah, we need to develop and cultivate that in our hearts to surrender and put God in everything that we do. Thank you so much, Pastor. Pastor, parting words, lalo na sa ating mga guro teachers ngayon. Teachers. Yeah, okay. I would like to thank all the teachers. You've been doing so much, sacrificing yourself. Talagang binibigay nyo yung sarili ninyo para maturuan lang yung mga bata. I salute every teacher. At meron din siyempre ako mga favorite teacher nung ako ay elementary at saka high school. And I still remember them. Kailan ba? Mga 2 days ago, nagpa-picture ako doon sa isa naming teacher. 84 years old na siya. Oh, wow. Okay? At nung nag-picture kami, pinost ko doon sa ano namin, GC ng batch namin. Sabi nila, bakit parang magkasing edad na kayo ni Mama? Anyway, talagang saludo ako sa mga teacher. And I'm praying for you na lalo pang lumakas at dumami pa yung pasensya at patuloy sa pagtuturo sa ating mga bata.